nagsisimula ang nasa pilapil. Malaking factor yan, ang malakas na ani, para hindi lumulusot yung sustansya na inyong binibitaw at yung tubig. Hindi lumulusot din yung tubig, hindi magastos sa krudo. Okay, paano nyo ma-maintain yung mga damo kung ang bilis matuyuan yung palayan ninyo dahil yung pilapil ninyo ay hindi maganda? Okay, hindi inaayos yung pilapil ninyo. Paano kayo aanin ng maganda kung lumulusot naman yung sustansya na binibitaw nyo dahil yung pilapil ninyo ay hindi maayos? Okay, paano nyo makontrol yung mga insekto kung yung pilapil ninyo ay hindi maayos? Paano nyo makontrol yung mga kuhol kung yung pilapil ninyo ay hindi maayos, lumulusot, nalulubog yung sakahan nyo or ang bilis malusot? Paano nyo makontrol yung damo, water management, kung hindi maayos yung pilapil ninyo? Ngayon, ang resulta, paano kayo aani ng maganda yung pinakamataas na gusto nyong anihin kung yung pilapil ninyo ay hindi maganda? Kaya ibahin ninyo, palitan nyo na yung kasabihan ninyo na wala sa pilapil ang magandang ani. Wala sa pilapil, hindi naman sa pilapil aani yung mga rason ng mga may 3S. Okay, ibahin nyo na, nasa pilapil ang pinaka less inputs, pinaka magandang mag-manage sa bukid para gumanda yung ani. Okay, ganoon na lang, sharing is caring. Happy farmer. Dito wala tayong problema, konting tubig lang, pwede na. Dun lang. Agritipits ka farmers, ka manalon, ka magsasaka. Kunin natin to sa time check, 7:44. Dito ay paalis na tayo. Papakita ko lang sa inyo yung trabaho naman natin. Nagharang tayo ulit at napagbigyan tayo dahil ayun, nagpapatinim ng mga yan. Sa 24 naman to, pinakawala yun, nag-i-spray ng pamatay kuhol, kaya dito naman pupunta yung tubig, at least meron pang dumadaloy. Ito, napatubigan natin nakarang araw to. Ayan, ngayon ay medyo malakas yung tubig, isinabay na natin yun para hindi nakikiagaw pag magpapatriple tayo sa 24 na, kasi 20 Martes, Merkulis na bubunutin itong palay natin, itatanim. Bunot muna ang mga yan galing Quezon, baka kinabukasan pa itatanim. Ganun yung gawain sa Quezon. Wala yung bubunutin ng isang araw at itatanim. Bunot, tapos babalikan ng isang araw. Ganun yung gawain nila dahil sa dami. Intindihan naman natin, sa dami ng schedule na nakuha. Ayan. Ayan yung kasama natin nagkon kanina. Yan yung punlaan nila. Hindi pa nakalay ngayon. Ay kompleto ng tubig itong punlaan natin dahil dito natin pinapasok ng nakarang araw. Ngayon doon naman tayo sa likod muna, unahin natin para antigas na kasi doon para lumambot. Medyo bumitak na, may basa pa naman pero bibitak na. Yan, papakita ko sa inyo yung pag-maintain nyo pala ng punlaan para matigas yung puno. Huwag nyong lunurin, yung katamtaman lang, half inch, ganun lang yung maintain nyo, parang ganyan. Huwag nyong lunurin para may time na masikatan ng araw. Alam nyo naman yung solar ay parang sa tao. Ulitin natin na titigas yung puno niya kung naarawan. Kailangan niya ng sikat ng araw para tumigas, para makonvert din yung mga sustansya na nandyan sa lupa. Okay, diyan kukuha ng maraming sustansya sa lupa. Yung pinapapasok natin sa estomata ay support natin yun sa mga ibang sustansya gaya ng micronutrients. Ayun yung trinabaho natin, tignan nyo, inukay ko to hanggang dun sa dulo. Yan, papakita ko na. Tapos papasukan na rin natin itong katabi natin para magkaroon ng pondo. Yan, sabay na yan, doon natin pinapasok yung tubig at dalawa. Yan, pag napuno yan ay okay, para may pondo tayo hanggang magpapalinang tayo ay may tubig. Ngayon, mangyayari dito, mag-a-advance tayo na papatay ng kuhol para wala nang bubutas, para walang makatakas na tubig, lalo't nabibitin tayo sa tubig. Ayan, ang inuna natin yan, nahukay na yan, yung dulo muna kasi yun yung pinakamahirap na paakyatan. Ayan, tara ipakita ko lang sa inyo
Saglit yung trinabaho natin. Ang ganda yan. At ito, pilapil natin. Nisprayan na natin ito ng Roundup. Yung pamatay damo ng beer. Ang ganda nun. Ang linagyan pala natin ng sulfate. Kasi may sulfate tayo dyan. Yan, tinira ko na rin dito sa gilid. Para hindi nasuyurin yan. Tamnan na lang to. Para wala ng damo. Nagmix ako ng sulfate 1 kilo. Kinanaw ko dun sa timba. Dun lang ako sumasalok ng taga 4, bali 400 ml. Naging 400 ml na ganoon. Kasi naandun sa instruction ng Roundup na pwedeng haluan ng sulfate. At ganoon naman yung ginagawa ng iba. Yung haluan ng abonong may acid din kasi po yun, makakatulong para mas patayin niya. Yan, ika 3 days nga, naninilaw na, mamamatay na. Ito, isprayan na rin natin para walang sisibol-sibol na buto ng damo dyan. Ayan na, pag napuno to, malakas na to, paakyat sabay na yan. Ito naman kusang magkakakon na yan. Ayan tignan yan, tigas na lalo doon. Yung pinapasukan natin na una doon, tigas na. Yan, yung mga inayos natin, ang haba, kaya mataas na yung araw. Ayan, dinivide ko na yan kasi masyadong malalim. Kinuha natin dyan para aakyat dun sa dulo. Yan naman papunta doon. Pag napaakyatan na natin yun, isara na natin yan. Ito, punduhan natin para magkapundo lahat yan. Mayroon tayong pagkunan ng tubig pag nagkagipitan. Yan ang sitwasyon ng lalo dyan, unang pinapasukan ko mataas, bitak-bitak ng tigas na. At ang maganda naman dyan, napabitak na, ay sisingaw yung mga gases pa dyan na makakasira, mainit na makakasira sa ugat ng palay. Kaya pagkatanim ay nakakondisyon na, napakaganda. Ang lakas na Yan, medyo kontrolin pa natin to para malakas yung papasok dun sa gubat. Ikot pa natin, medyo malakas na yan. Ayan, kahit konti na lang, yung gubat ang importante para pag nabitin sa tubig, konti na ay may kompletong tubig na yun. Titirahin na natin ng pangkuhol yun kahit mamayang hapon para wala nang tagas-tagas, walang bubutas sa mga pilapil. Ayan, ganyan yung ginawa ko, kaya tibay na, inangat ko yan. Pero sinama ko na inisprehan ng Spitfire Advance. Ayan, para wala nang sisibol na damo dyan. Ganyan lang yung pagpatibay ko ng pilapil kasi kung may tabi kayong kanal, nako, problema yun kung hindi matibay yung pilapil. Nagigiba ito, tinutusok ng kuhol. At least yung kuhol nandito lang, banda. Yung kuhol na nandito. Kaya pag nag-spray tayo, dyan na lang papatayin, wala nang bubutas dito. At itong kanal, inisprehan na rin natin. Noong nakarang araw, pinatay ko na yung kuhol niyan at kiwit. Patay na yung ibang kiwit dyan. Saan ko ba nakita yung kiwit dyan? Para wala nang bubutas. Pag nag-transplant tayo, kung malakas naman yung sobrang lakas yung agos ng tubig, hindi tayo malulubog. May time tayo na pabitak. Yan bitak-bitak na yun. Ang tigas nun. Kasi mataas. Diyan naman pupunta yun. Naka-gauge na doon banda. Ayan, dadaan tayo mamaya doon. Tubig na. May remedyo. Thank you Lord. Kasi problema talaga natin ang tubig. Ayan. Tinignan ko yan kahapon. Walang paglagyan na. Hindi na tayo bibili ng... Balak kong bibili talaga ng portable. Ayoko naman humiram. Ay problema, tinignan ko yan. Walang paglagyan ng portable. Ang lalim pala, natibag na. Wala rin, useless. Kung dito naman sa taas, 15 meters mapunta doon, yung takos, mahirapan. Sobrang taas. Maubusan tayo nga. Ito muna unahin natin, tapos sunod natin to. Mas mababa konti dito. Or igigits na lang natin yan, papunta naman dito. Yan, malakas na. Tapos yung katabi natin, dito naman pupunta, papasok dyan. Wala na problema ito. Advance na natin patayin yung kuhol nito sa mga ilang araw. Ganda ng lupa dito.
napaganda natin. Tignan nyo, kumpara dito sa katabi natin. Kung kinakalawang yan. Dito sa kuwan natin, daming organismo. Sakto pa lang naman dahil malilip naman yan. Nakabitak na. Pero tignan nyo, pag natubigan yan, wala nang time na titigas yan. Kung marami kayong bulate, kahit na tumigas yan, kung nabasag na triplino nyo na, kung nababayaran nyo ng kahit 2 to 3 days lang, lalambot po yan. Kaya kahit linangin na yan, hindi titigas kasi mayroon tayong mga katulong na mga earthworm para magbuhaghag. Natrabaho ko na lahat yan. Ayan, advance na natin na ito, patayin. Para yung lason din ay mawala na bago tayo mag-transplant. Para napakaganda ng kondisyon. Wala na ang galing dito. Nakuhol, patay na yung mga yan. Kasi pinatay na natin yung kuhol dyan. Tara, patay na rin yung kwan dito. Yung titira natin ng kwan, matay na. Hindi na tayo nag-backfill kasi masyadong malapad na. Ito, yun lang ang dapat malalapad yung mga nandyan sa gitna, yung pang-trap natin. Yan yung sitwasyon ng mga kwan ngayon. Lalo yung mga tabi natin talagang titigas na. Di may tubig na dito. Ngayon, saan tayo mag-gauge? Para kahit na di tayo pupunta mamayang hapon dito, ay magkatubig. Ito, malambot pa to. Yan, pag napapunta dito yan, yung tubig, i-exit dito. At ito naman pangalawa yung matutubigan. Ganun lang yan. Diyan tayo para kasi mahirap patubigan. Yan na. Dito naman pupunta yan. Pag napuno, mahirap punuin to. Mahirap ang tubig. Malaking bagay ito. Kung 2 days tayo na ganyan, papatanim dyan ay makakatipid tayo at hindi tatanda yung palay po natin. Tigas na dito na nadadaan. Ito yung dating tawag doon, meron dito dating pilapil, dinivide ko, tinanggal ko na. Okay, binawasan ko na kasi na-useless naman, pantay naman pantay na yan, napantay na. Kaya tinanggal ko na. Hindi ba ang tigas? Tignan nyo yung mga pilapil natin. Back to back yan. Pero in-sprayan ko na yan gitna. Kasi hindi na natin tinapalan. Patayin na lang natin ganyan. Tibay na, di ba? Laki na. Yung pilapil natin dito sa gitna. Kahit lunurin natin, sabi ko 1 feet na yan. Kahit lunurin natin yung insekto dyan, pwede na. Tatrap natin. Tignan nyo, mas maganda ngayon pagpupusukuya natin. Basta hindi tatanda yung punla natin. Mas maganda yung magiging palay natin ngayon. Dahil nasa pilapil ang magandang ani. Okay, ulitin natin. Sa Agritipid PH Teams, nasa pilapil ang nagsisimula ang nasa pilapil, malaking factor yan. Ang malakas na ani. Para hindi lumulusot yung sustansya na inyong binibitaw at yung tubig, hindi lumulusot din yung tubig, hindi magastos sa krudo. Okay, paano nyo ma-maintain yung mga damo kung ang bilis matuyuan yung palayan ninyo dahil yung pilapil ninyo ay hindi maganda. Okay, hindi inaayos yung pilapil ninyo. Paano kayo aanin ng maganda kung lumulusot naman yung sustansya na binibitaw nyo dahil yung pilapil ninyo ay hindi maayos? Okay? Paano nyo makontrol yung mga insekto kung yung pilapil ninyo ay hindi maayos? Paano nyo makontrol yung mga kuhol kung yung pilapil ninyo ay hindi maayos, lumulusot, nalulubog yung sakahan nyo or ang bilis malusot? Paano nyo makontrol yung damo, water management kung hindi maayos yung pilapil ninyo? Ngayon, ang resulta, paano kayo aani ng maganda yung pinakamataas na gusto nyong anihin kung yung pilapil ninyo ay hindi maganda? Kaya ibahin ninyo, palitan nyo na yung kasabihan ninyo na wala sa pilapil ang magandang ani. Wala sa pilapil, hindi naman sa pilapil aani yung mga rason ng mga may 3S. Okay, ibahin nyo na, nasa pilapil ang
pinaka less inputs, pinaka magandang mag-manage sa bukid para gumanda yung ani. Okay, ganoon na lang, sharing is caring. Happy farmer. Dito wala tayong problema, konting tubig lang. Pwede na. Dun lang. Okay, sharing is caring. Cut. At record pa natin yung likod. Tara na. Alis muna tayo at mamaya silipin ulit natin mamayang tanghali. Hindi tayo makaalis-alis ngayon. Pupunta tayo sana ng Santa Ana. Request ng mga bata dahil hindi tayo makaalis-alis. Dahil importante itong kwan muna natin. Itong nabibitin na tubig. Magpatanim muna tayo bago lumakad ng lumakad. Okay na. Yan, tinampihan ko na kahapon. Basta lahat ng pinabil natin, patay yung magiging damo yan. Dito lang hindi kasi tatamaan itong palay. Dito hindi ko inisprehan. Tsaka dyan. Tatamaan yung palay ng Spitfire. Masisira yung puno. Okay, LP 937, LP 2096. Ang daming sowi na. Kahit dun sa gitna may sumingit, pa talaga yung sustansya ng foliar natin. At yung hypercompost. May sowi. Kahit ganun mo, may sumingit din na nagkasowi sa kwan natin. Kaya na yung punla natin ay kasyang-kasya. Okay? Hindi natin titipirin. Hindi tayo mapipili ngayon ng punla. May susobra yan. Ipampakulig-lig natin yan para maganda na sa harap. Pabunot natin lahat yan. Tignan natin, tansyahin natin. Ilas natin pabunot to at ipapakulig-lig natin yan. Para walang sisipol na sumingit sa tundos. Okay, maraming salamat. 5:30 na. At ang taas pa ng sikat ng araw, mag-alas 6 na. At wala na tayong may patubig. Ayan kabilis sumipsip ng tubig, ubos ka agad sa sobrang lakas din ng sikat ng araw. Kasi tignan natin kung may iron pa tayong ipapatubig. Wala na natuyo na dyan. Tignan natin kung may aagos pa at papasukan natin. Wala na kabilis, ubos ka agad. Sakto lang yan ko natin. Ako, baka tatanda itong punla natin. Wala rin tubig dun sa ilog. Konti, kailangan talaga ng ulan. Tignan nga natin kung may kwan dito. Mayroon pa, aagos. Pagusan natin. May konti pa habang mayroon. Pinunta ko kasi dyan para magkabasa dun. Mayroon pa. Galing lang sa mga kwan na to. Mayroon pa. Buksan natin yun. Ganda ng punla natin napaka-healthy. Problema naman, mukhang tatanda tong punla ulit natin. Ang tubig irrigation. Ayun, ang mga tubig na lang dyan galing dito. Hindi na kayang ipaakyat kung ganyang kahina. LP 908. Ayan, ganyan na. Wala na tayong ibang ilalagay dyan. Hindi na tayo maglalagay ng kan kasi hindi pwedeng buminat pa yan. Nang buminat, mapabilis yung pagbinat nya, ay mas mas mahirap na bunutin kung lumalim yung ugat, humaba. Ang mangyayari dyan, kailangan laliman ng tubig para mabagal yung pagbinat nya. Kasi pag kanya yung paghaba ng ugat, kasi pag ganyan na natutuyuan yung punlaan, mabilis lang humaba yung ugat. Parang nagpapasuwi lang tayo sa vegetative stage, ganyan lang. Kaya mangyayari dyan, magsusuwi. Yung mga nasa gilid dyan ay magsusuwi. Marami na akong nakikita nagsuwi na. Sharing is caring. Kung tatanda itong punla natin, kapilitan na papaubos natin to. Mas maraming puno yung ipapatanim natin kung tatanda itong punla natin na LP 908 at LP 937. Climate change, wala nang pag-ulan, ang lakas ng sikat ng araw.
Makati International Airport.